Magandang hapon mga kapit lovers. Na-sit up ko na uli yung ano ko, yung nilinis kong trapal pan. Ito na mga kapit lovers, na-sit up ko na. Binalay ko na yung ano, kaya ayun, nakatago na yung mga alagang crayfish. Yan yung mga lumot-lumot na yan mga kapit lovers. Hindi ko talaga yan sila tinatanggal kasi isa rin yan sila sa nakatulong ano, mananariwa yung tubig. Pag ganyan sila, matagal ako bago magpalit ng ano ng tubig Wala namang ammonia. Wala namang amoy yung tubig, malinis naman. Yung ano lang, yung lumot parang itim, pero yung tubig niyan malinaw, napakalinaw ng tubig. Hindi ko talaga tinatanggalan ng lumot. Nakakatulong din yan sa mga lobster para ano, para lagi sariwa yung tubig pag may mga lumot-lumot na. Saka malamig yung tubig, presko sa pakiramdam. Feeling nila na ano lang sila, natural habitat lang nila, na parang nasa ano lang sila, nasa sapa lang sila. Ayan, wala nang makikitang ano. Dagdag kaalaman na rin mga kapit lovers, kailangan talaga pala hindi paghahalo yung maliliit at saka malalaki. Kasi yung mga maliliit ko, nilaglag ko dito yan. Kasi di ko pa na-set up yung ibang trapalpan ko. Gagawin ko pa kasi dito nawala ilan na lang yung natitira. Ang dami niyan. Katulad doon na sa gilid mga kapit lovers, nakita nyo yun. Yan yung maliit na yan. Napakarami yan nila. Basta estimate ko lang, hindi talaga yun mawawala sa 100 o mahigit pa. Katulad yun sa ano, yung kaninang pinakita ko yung malapit na mapisa yung itlog. Ganun karami yun. Yung itlog na yun, napakarami noon pag pag lahat yun. Ang dami noon. Hindi lang siguro 200 yun. Ganun yan mga kapitlaber. Yan yung sa gilid na yan. Marami yan nilagay ko dito. Kaya lang, napapansin ko pag nagpakain ako, hindi sila lumalabas. Parang nagtatago lang sila. Magalaw yung kamay ko mga kapitlaber. Nagtatago lang sila sa mga heights. Kaya yung mga maliliit na taguan, tinanggal ko. Parang hindi na sila gaano laging nagtatago. Ito yung mga taguan nila mga kapitlaber, tinanggal ko yan yun yung mga maliliit na heights na yan, para yan sa mga bagong pagpag. Hindi pala talaga hindi talaga pala maganda pag ihahalo yung kaya sabi nila ibukod yung maliliit, ibukod yung malalaki, kasi nabubuli nga daw yung mga maliliit. Hihinayaan ko lang kasi yung sa akin basta lang alaga na lang mali pala. Tulad ng dati, pag mga buried na, hindi ko lang binubukod, hinahayaan ko lang sila dito mga kapitlaber. Yung mga dati mga buried kong mga hinahayaan ko lang dito, sama-sama lahat, maraming isda. Kaya nung mapansin ko walang makasurvive ng mga krillings, ang daming krillings nga pinipisa, walang lumalaki. Yung pala kinakain pala ng mga isda. Kaya ang ginawa ko, nagbukod na ako katulad nito. Tulad nito, yung mga yung mga may mga itlog na, binubukod ko na. Dito siksikan sila, 5 pa tong natira dito. Kasi yung isa doon, nilipat ko doon. Yung siguro bukas o sa sunod araw, pagpag na yon mga kapitlavers, i-update ko na lang kayo pag na na yon, pagpag na yon. Hindi pala talaga hindi pala talaga advisable kung sama-sama. Kailangan pala talaga yung mga bagong pisa, ibukod sila, lahat sila. Tapos pagka yung kasi sa mga magkakapatid, mga kapitlabe, sa pansin ko mayroong mabilis lumaki. Mayroon talagang mabilis lumaki sa kanila Kaya yun, bukod din pala yun.
Yung mabibilis lumaki, yun siguro pag maggawa ka, mag ano ka ng breeder, dapat yun ang pipiliin. Yung mga mabibilis lumaki. Kaya malalaman nyo kung alin doon ang mabilis lumaki pag nakabukod lang sila, walang halo. Dito kasi di mo malaman kung ano, kung mayroong mabilis lumaki, hindi mo na malalaman kasi naghalo-halo sila lahat eh. Kaya ano pa yung setup mga kapitlaber kasi dito sa likod ko, medyo ano to, medyo masikip kaya ganyan lang yung ano ko, yung hose, di ko pa naligpit yung hose. Kasi nagtanggal ako ng tubig tapos nagdagdag ng tubig. Mayroon din akong karanasan dito mga kapitlabis nga hindi maganda. Yung mga alaga ko diyan, hinahagisan ng ano, naptalina yung, hindi ko lang malalaman kung mga bata naglalaro o natalsikan. Pero 3 beses na nangyari eh. Yung unang hagis walang patay, pangalawa may napansin akong naptalina, nakain na, 2 ang namatay, malalaki. Yung naptalina, lason yun sa ano, diba, nakakamatay ng ipis yun. Na ano dito, nagtataka ako, bakit nagkaroon ng naptalina dito sa trapalpan ko? Tapos, pangalawa, mayroon na naman ako nakita. Tinanggal ko. Pangatlo, may patay na naman. Tapos yun, nakita ko yung naptalina, patunaw na. Tapos, nakain na talaga ng, ano, ng alaga kong mga crayfish. Pang-4 na beses na mga kapitlavers na ano, di ko lang malaman kung mga, baka siguro may naglaro ng mga bata. Pero may ano naman dito mga kapitlavers yan, oh, yung bakod. Mababa kasi bakod dito sa ano namin. Yan yung bakod. Hanggang dibdib lang yung bakod na yan eh. Tapos kapitbahay na doon sa ano. Pero wala namang mga bata makapaglaro dyan. Wala rin mga batang makakapasok dito sa area ko kasi may 2 aso dyan nakaharang oh. Kaya wala makakapasok na tao dito sa ano ko. Pinaglalagyan ko ng mga freshwater lobster ko. Hindi ko pa sila binigyan ng pagkain mga kapitlaber kasi kapapalit ko lang ng tubig, baka stress ka to, baka hindi pa to kakain o baka bukas ng umaga ko na to pakakainin. Pero yung mga bered yan sa planggana, pakakainin ko yan, pati yung nandoon sa kabila, yung mga breeder doon, yan yung mga ano na yan, pakakain, lagyan ko ng pagkain, hindi ko naman yan sila ginalaw. Yung dito naman sa kabilang pan ang pinapalitan ko ng tubig. Kasi duda kasi ako, wala na akong masyadong nakita sa maliliit. Tama nga, kakaunti na nga lang natira. Hindi ko malaman kung nakakatakas. Kasi ito sila, ano naman talaga ito sila, yung mga escaping artist talaga itong mga lobster na to. Hanggat may maakyatan, aakyat talaga to. Dati yung wire na yan, yung wire sa submersible pan ko, hinahayaan ko ano, baka dyan dumaan. Kaya bago ko natakpan yan, may nakatakas na, may nakita na ako sa labas na ano, namatay, nilalanggam na eh. Ibig sabihin, lumabas yun siya. Doon sa gilid ko nakita, nilalanggam na. Yan lang, tatago na mga kapitlavers. Wala nang makita sa labas, pailan-ilan na lang. Kasi nagtatago na sila. Bagong palit ng tubig, wag sana magka water shock. Sa bagay, ko naman inubos talaga yung tubig. May natitira pa namang 1/4. Kasi pag linisin mo rin talagang malinis na malinis yung tubig, palitan mo lahat, 100% magpalit ka ng tubig. Delikado rin, magkaroon din ng water shock. Mga matay din sila. Kailangan ano lang. Minsan nga, 50-50 lang. 50% lang ang palit ng tubig. At maraming salamat mga kapitlavers. Papasok na ako sa bahay. Ipakita ko rin sa inyo mga kapitlavers yung ibang fish ko dito sa loob. Mayroon din akong ano dito mga kapitlavers. Yung mga colored tetra.
Ito yung mga, ito talaga libangan ko mga kapit lovers. Mahilig talaga ako sa pit. Ito yung aquarium ko mga kapit lovers. At maraming salamat, magandang hapon sa inyong lahat. At huwag kalimutan mag-like and subscribe sa aking munting YouTube channel, Edwin Siron, Kapit Lovers. Maraming salamat at magandang hapon mga kapit lovers. At sana huwag kayong mag-skip ng ads mga kapit lovers pag napadaan kayo sa aking mga video. Maraming salamat mga kapit lovers.